Pinangalanan naman sa isang anonymous letter nga ang mahigit 30 fratmen na may kinalaman umano sa pagkamatay ni Mark Andre Marcos. Pero hinala ng isang estudyante ng San Beda na nakausap ng GMA News, sadyang ibinigay ang sulat sa mga pulis at sa pamilya Marcos para mapagtakpan daw ang mga tunay na salarin. Saksi si Cara David. 2 linggo bago pumanaw si Mark Andre Marcos, nagbigay serbisyo raw siya bilang bahagi ng indoctrination ng fraternity. May pinagawa raw sa kanya sa San Beda College of Law Library sa Mindiola, gayon din sa Law Library sa Alabang. Sabi sa sulat, pwede raw kumpirmahin ito sa mga CCTV footage. Bukod dyan, pinaglinis din daw si Andre ng dormitoryo ng frat leader. July 28, Sabado, makikita raw ang biktima kasama ang ilang miyembro ng Lex Leonum sa parking lot sa San Beda, Alabang. Pagkatapos, dinala raw si Andre at ang kanyang mga batchmates sa isang frat house sa Las Piñas. Saka dinala sa Daang Hari Coliseum sa Imus, Cavite, kung saan banda nakatira ang suspect na si Gian Veluz. Nagsimula raw ang initiation alas 7 ng gabi nung Sabado at kabilang daw sa mga lumahok ay ang mga kasalukuyang estudyante ng San Beda College of Law Mindiola at San Beda Laws Alabang. Nakasaad sa liham na bukod sa mga officer, kabilang daw sa mga nagpadal sa mga neophyte ay mga alumni. Sa dulo ng liham, 33 pangalan ang inilistang sangkot daw sa aktual na hazing. Nang ipakita ko sa prefect ng San Beda Alabang School of Law ang listahan, sinabi niyang 16 sa mga ito ay kanilang estudyante. We can confirm at least 16 of the students here are students of San Beda College Alabang School of Law, or and I think I can also confirm that I think 3 or 4 of them have already graduated and is presently reviewing for the bar examination. Even if there are names here, we cannot be sure if these are the actual persons there, or they might be fall guys, or they might or the list is sanitized. Pero ayon sa isang estudyante ng San Beda College of Law sa Mindiola na aking nakausap, hindi raw kumpleto ang listahan. Kilala raw niya ang mga sumama sa initiation rites. Hinala niya, sadyang ibinigay ang sulat sa pulis at sa pamilya Marcos para mapagtakpan daw ang mga tunay na salarin. The night nung bago mangyari yung initiation ng Leonum, nakipag-communicate pa po sila sa akin na tungkol nga po dun sa initiation na ginagawa po nila. Makikita po na wala dito yung master initiator, wala rin po dito yung iba pang mga officer. So, kapag ine-examine po siya or i-analyze ng mas maayos, makikitang merong mga tinatanggal na ibang pangalan. Una po dahil mayaman sila. Pangalawa, meron silang connection sa loob ng school. Frat na professor din at in fact member ng administration. Ayon naman sa San Beda Alabang, gagawin daw nila ang lahat para mapanagot ang mga pumatay kay Andre. Membership in a fraternity and hazing is punishable either by expulsion, exclusion, or non-readmission. We will expel them and they will not be able to enroll in any law school. Pinuntahan ng pulisya ang address ng umano'y frat house sa Las Piñas na binanggit sa sulat. Isa itong apartment, pero di napasok ng pulisya dahil walang tao. Batay sa records ng Homeowners Association, isang nagpakilalang estudyante ng San Beda Alabang ang nangungupahan daw dito, kasama ang iba pang mga taga San Beda. Lunes para walang namataang tao sa apartment. Ayon sa mga kapitbahay, madalas daw maraming tao sa apartment na ito. Wala naman kami narinig na usual na nangyayari. Pero yun nga, kotse, marami talaga kung saan nagpa-park. Pero ang ilan, may mga narinig daw na kakaiba nitong mga nagdaang buwan. Yung katulong, sabi maingay daw, may parang maggagalabugan. Tsaka yan dito, sabi nga maingay daw, nagagalabugan daw. Alam namin na galing sa hazing na kasi yung isa ganun maglakad, ang tagal pagbaba ng CRB na ang tagal yung maglakad. Yung isa, inakay nila sa harapan nakasakay. Kinuha na ng mga pulis ang kopya ng logbook ng village guards para i-trace ang mga plate number ng mga sasakyang pumasok sa subdivision noong Huwebes at Biyernes. Bukod sa pamilya Marcos, nakatanggap din ang Cavite Police ng parehong anonymous letter. Ang kopya ng PNP, ibinigay raw ng isang miyembro ng fraternity na dumalo sa initiation rites ni Andre. Pinag-aaralan namin kung anong participation nila pero meron na kaming listahan
nung maaring maging miyembro o mga miyembro ng fraternity na ating tinututukan ngayon. There are about a little over 30 persons. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.